Kung minsan, ang pagmamahal ay hindi sinasabi sa salita. Minsan, ito'y ibinubulong sa pagitan ng mga nota ng isang kanta, nakatago sa mga liriko na pinipili natin para sa iba. Ito ang kwento ng isang dalaga, mahiyain at tahimik, at isang binata, masigla at puno ng buhay, na natagpuan ang isa't isa sa wika ng musika. Ang pangalan niya ay Lily, isang wallflower. Laging nakaupo sa isang sulok ng silid-aralan, ang kanyang ilong nakabaon sa isang libro, o kaya'y ang kanyang mga headphone na nakabalot sa kanyang ulo na parang kalasag laban sa mundo. Siya'y labis na mahiyain, ngunit sa likod ng tahimik niyang panlabas na anyo, may puso siyang puno ng emosyon at isang isip na bihasang magsalita sa pamamagitan ng mga liriko ng kanta. At naroon si Jake, maingay, masigla, ang uri ng taong ang tawanan ay maririnig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi lamang siya ang sentro ng atensyon, siya ang nagbibigay buhay sa bawat okasyon. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng kanyang tapang, may bahagi ng kanyang sarili na hindi niya ipinapakita. Isang bahagi na kasing halaga ng musika tulad ng kay Lily. Isang araw, nagtagpo ang kanilang mga mundo. Nasa aklatan sila ng eskwelahan. Napansin ni Jake si Lily. Hindi tulad ng karaniwang paraan kung paano napapansin ang isang tao, kundi sa paraang parang tumigil saglit ang kanyang puso. Siya'y kakaiba, tahimik, misteryoso. Nakita niya ang mga headphone na suot ni Lily, kung paano niya isinasara ang kanyang mga mata upang hayaang dumaloy ang musika sa kanyang sarili. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ay naakit. "Hey, anong pinapakinggan mo?" Tanong niya isang araw, na parang napaka-natural na bagay na gawin. Tumingala si Lily, nagulat. Walang karaniwang nakikipag-usap sa kanya. Lalo na hindi ang isang tao tulad ni Jake. Namula ang kanyang pisngi habang dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga headphone. Isang kanta lang," bulong niya. Halos pabulong ang boses. Ngunit hindi umalis si Jake. Umupo siya. At sa sandaling yon, nagsimula ang kanilang kwento. Sa una, hindi sila masyadong nag-usap. Sa halip, sila'y nagpalitan ng mga kanta. Ipapadala ni Lily kay Jake ang isang kantang malapit sa kanyang puso. At bilang ganti, si Jake naman ay magpapadala ng kanta pabalik. Hindi nagtagal, lumaki ang kanilang playlist. Bawat kanta ay nagdadagdag ng isa pang patong sa hindi sinasabing koneksyon na kanilang binubuo. Naging playlist nila ito. Sa bawat kanta, ipinapahayag nila ang mga hindi nila kayang sabihin ng harapan. Ang paraan kung paano magpapadala si Jake ng masigla at positibong mga kanta kapag malungkot si Lily. O kung paano naman si Lily ang magbabahagi ng tahimik at mapanlikhang mga awit kapag pakiramdam ni Jake ay naliligaw siya. Ngunit kahit na sila'y papalapit ng papalapit, hindi nila kailanman tinalakay ang mga mas malalim na kahulugan sa likod ng musika. Ang takot ang pumipigil sa kanila. Takot ni Lily sa pagtanggi, natatakot na hindi siya kailanman makikita ni Jake bilang higit pa sa isang tahimik na kaibigan. At si Jake, natiwala sa labas ngunit nag-aalinlangan sa loob, ay takot na sirain ang mahiwagang tahimik na connection nila. Ngunit ang pagmamahal ay hindi kailanman madali. Dumating si Megan. Masigla, maganda, at ang uri ng babaeng laging inaasahan ng mga tao na magustuhan ni Jake. Hindi lamang siya popular, siya'y nakakaakit. At bigla, hindi lang ang playlist ang laman ng isip ni Jake. Nagsimula siyang makipag-hangout kay Megan nang mas madalas, iniiwan si Lily. Ang playlist, ang kanilang sagradong koneksyon, ay nagsimulang mawala sa likuran ng kanilang mga buhay. Napansin ito ni Lily. Sa tuwing bubuksan niya ang kanilang playlist, parang nag-iba na ang mga kanta. Ang mga pagpipilian ni Jake ay hindi na kasing alam ng dati, hindi na katulad noong una. Nagsisimula ng mawala ang koneksyon at hindi alam ni Lily kung paano ito maibabalik. Masakit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay lumalalim at unti-unting nawawala si Jake sa kanya sa piling ng isang taong tila akmang-akma sa buhay ni Jake. Ngunit hindi niya magawang magsalita. Sa huli, ito'y isang playlist lang, di ba? Ngunit ang hindi alam ni Lily ay nahihirapan din si Jake. Hindi niya sinasadya na lumayo. Hindi niya namalayan kung gaano niya nasasaktan si Lily. Si Megan ay madaling kasama, oo, ngunit hindi siya tulad ni Lily. Hindi siya tulad ng playlist nila. Ngunit si Jake,
palaging takot na magmukhang mahina, ay hindi alam kung paano ayusin ang nasira. Sa isang party kasama si Megan, napapaligiran ng tawanan at musika, napagtanto ni Jake ang isang bagay. Hindi tama ang mga kantang tumutugtog. Hindi ito nagpaparamdam sa kanya ng katulad ng mga kantang ibinahagi ni Lily sa kanya. Miss na niya ito. Miss na niya ang paraan kung paano siya naintindihan ni Lily nang hindi na kailangang itanong. Miss na niya ang paraan kung paano nagsasalita ang kanilang playlist ng mga salitang hindi nila kayang bigkasin. Nagdesisyon si Jake na ayusin ito sa nag-iisang paraan na alam niya, sa pamamagitan ng isang kanta. Hating gabi, nagdagdag siya ng bagong kanta sa kanilang playlist. Isa itong pag-amin, nakatago sa mga liriko. Isang kanta tungkol sa pagkawala ng isang tao. Isang kanta tungkol sa pagnanais na ayusin ang lahat. Nakita ito ni Lily. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Para ba ito sa kanya? Ngunit natatakot pa rin si Lily. Natatakot na magkamali. Kaya, sa halip na mag-reply ng mga salita, nagdagdag siya ng sariling kanta. Isang kantang nagsasalaysay ng takot, ng hindi kasiguraduhan, ng pagnanais na maniwala ngunit takot na magtiwala. Kinabukasan, muli silang nagkita, nakaupo sa kanilang paboritong lugar sa library, ngunit makapal ang hangin sa hindi nasasabing tensyon. Pareho nilang alam kung ano ang gusto nilang sabihin, ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng lakas ng loob na bigkasin ito. Hindi ako hanggang sa malalim na huminga si Jake at nagsabi, "Lily, naging tanga ako." Lumabas ang mga salita ng magaspang ngunit totoo. Akala ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko para sa'yo. Tumingin si Lily pataas, mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Anong ibig mong sabihin?" Bulong niya. "Ibig kong sabihin," nahihirapang nagsalita si Jake habang inilabas ang kanyang telepono, ipinakita ang playlist. "Ito, tayo. Totoo ito. Totoo ito para sa akin. Ang mga kanta, lahat ng ito, hindi ko sinasadyang sirain ito." Isang sandali ng katahimikan. Tapos ngumiti si Lily. Isang maliit, hindi tiyak na ngiti, ngunit ngiti pa rin. "Akala ko ako lang ang may ganong nararamdaman." Inamin niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko alam kung paano sasabihin." At nagsimula sila muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang tungkol sa musika. Tungkol ito sa pagkakaintindihan. Tungkol sa pagsasabi ng mga salitang matagal nang nakatago. Kung minsan, ang pagmamahal ay hindi sinasabi sa salita. Kung minsan, ito'y nakatago sa isang playlist, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para marinig.